Isang mekaniko si Boyet sa isang talyer. Kahit mahirap itong trabaho, dahil bukod sa pawisan at magrasa dahil sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga sasakyan, ay hindi niya ito alintana, basta't may maiuwing pera lamang sa kanyang pamilya. Natutunan niya ang ganitong trabaho sa pagsama-sama niya sa trabaho ng kanyang ama noong siya ay bata pa lamang at ito ay malakas pa. Dahil madalas nang sumakit ang gulugod nito, sila ng kanyang mga kapatid at ina ang nagkumbinse na huminto na lamang ito sa trabaho. Nagpresenta na lamang si Boyet na siya na lamang ang magtatrabaho para sa kanilang pamilya. Habang ang kanyang ina naman, ang siyang mag-aasikaso ng kanilang munting tindahan. On-call lamang ang trabaho ni Boyet sa talyer na kanyang pinapasukan. Kung kaya't kapag wala itong gawa roon, ay sumasideline siya at tumatanggap siya ng mga home service sa kanilang lugar. Kahit hindi ganoon kalaki ang binabayad sa kanya, ay pinapatos niya na lamang ito, basta't may maiuwi lamang siyang pera para sa pangangailangan nila araw-araw. Sa loob-loob nga ni Boyet ng mga sandaling iyon, ay hindi na siya talaga mag-aasawa, dahil pagtutuunan niya na lamang ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang umaga habang nagkakape sa kanilang bahay at nagmumuni-muni, kung ano pa ang kanyang pwedeng gawin at pagkakitaan, upang may dagdag lamang sa pang-araw-araw nilang gastusin, ay sandaling naputol ang pag-iisip ni Boyet nang may bigla na lamang kumatok sa kanilang pinto. Dali-dali siyang tumungo sa may pintuan upang alamin kung sino ang kumakatok. "Oh Dexter, napasyal ka. Anong sadya mo? Tulog pa si Jason eh." Bati niya sa kalaro ng nakababatang kapatid. "Hindi naman po yun ang sadya ko, kuya. Meron kasing nasiraan ng sasakyan. Nagtatanong si Ate Elaine kung may kakilala po ako. Bigla ko po kayong naalala." Tugon ng batang lalaki. "Elaine? Sinong Elaine yon?" Sandaling nag-isip si Boyet kung may kakilala ba siyang Elaine. Kamot ang ulo sa pag-iisip, sabay sabi ng, "O siya, sige na. Pupuntahan ko na lamang. Kukunin ko muna yung mga gamit ko at samahan mo na lamang ako doon. Hindi ko kasi kilala yung sinasabi mong Elaine eh." Habang naglalakad na sila patungo roon, ay nakwento ni Dexter na kakalipat pa lamang raw nito sa kanilang lugar. Napatango-tango na lamang si Boyet dahil kaya pala niya hindi kilala ang babae dahil kakalipat lang pala nito. At isa pa, hindi siya napapagawi roon. Ang huling punta niya noon ay noong bata pa lamang siya. "Narito na po tayo, kuya. Katukin niyo na lamang po sa gate. Sige, maiwan na kita ha." "Okay, sige, salamat Dexter. Diretso uwi na ha. Mamaya pagising ni Jason eh. Puwet kasi yun sa pag-aaral kagabi." Sambit ni Boyet kay Dexter. Bagay na sinunod naman ng bata. Nang maiwang mag-isa si Boyet sa harapan ng tarangkahan, hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinakabahan. Ngayon niya lamang ito naramdaman. Nasisi niya tuloy yung pag-inom niya ng kape kanina. Hindi nagtagal, ay kumatok na nga siya sa gate habang tinatawag ang pangalan ng magpapagawa. At maya-maya pa, ay merong lumabas na isang ginang. Nakangiti itong humarap sa kanya. "Ikaw ba yung mekaniko, iho? Nako, magpapaayos kasi kami ng sasakyan eh. Paalis kasi kami mamayang gabi papuntang probinsya." "Opo, ako nga po yung mekaniko. Pinuntahan po kasi ako ni Dexter eh. Yung bata, magpapagawa raw daw po kasi kayo." "Siya nga po pala. Kayo po ba si Elaine? Ako nga po pala si Boyet." Natawa naman ang ginang. "Hindi ako yon. Ang anak ko yon, iho. Inutusan ko lang rin kasi siya. Ang pangalan ko ay Mercedes. Tawagin mo na lamang akong Aling Mercy. Kakalipat lang namin dito eh. 6 na buwan pa lamang ang nakakaraan." "Ah, ganun po ba?" Sabi nga ng bata kanina. "Teka, nasaan po ba si Elaine?" "Nako, kakapasok pa lamang niya sa eskwelahan. First year college na kasi siya, iho. O siya, pumasok ka na ha. Tumuloy ka sa likod. Nasa garahe kasi ang sasakyan." Napatango na lamang si Boyet habang siya ay nakangiti, bilang senyales na gagawin niya na ang trabaho niya. Nang mapasilip siya sa salas, nakita niya yung litrato ng hinihinala niyang si Elaine na nakalagay sa picture frame. Sa tingin pa nga niya, nasa 18 anyos pa lamang ang edad nito ngayon. Hindi niya may pagkakailang napakaganda talaga ng dalaga. Dahil bukod sa may mapupungay itong mga mata, ay may mistisa rin itong kaanyuan. Dumagdag pa ang kulot nitong buhok na lalong nagpapatingkad sa kagandahan ng mukha nito. Agad namang nagawa ni Boyet ang sasakyan. Wala pang 1 oras ay natapos na niya ito.
Pinayuhan niya na lamang si Aling Mercy na palaging ipacheck ang sasakyan, lalo pat laging malayuan kung ibiyahe ito. Tuwang-tuwa naman ang ginang dahil maayos na ulit ang andar ng kanilang sasakyan. Abay, ang ganda ng pagkakagawa mo dito, iho ah. Ang ganda ng tunog ng makina at wala na ring tumutunog-tunog. Huwag kang mag-alala, lagi ko na itong ipapacheck sa'yo. Sa susunod ulit ha, kapag nasiraan kami, tatawagin na lang kita. Nagagalak na sambit ng ginang at sabay abot nito ng bayad sa kanya. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makitang 2,500 ang ibinayad nito. Naku, malaki po ito ah. Maraming salamat po dito, Aling Mercy. Sige po, makakaasa po kayo na kapag nasiraan kayo, ay gagawin ko po yan ng mabilisan. Nang naglalakad na sila sa gate dahil hinatid na rin siya ng ginang, hindi niya maiwasang muling sulyapan ang kagandahan ng picture ni Elaine sa frame. Paano ba naman kasi, para itong makabagong Mona Lisa na may katangi-tanging kagandahan. Sa dami-rami ba naman kasi ng mukha na kanyang nakita, ay kay Elaine lamang siya na umaling ng gusto. Pero nasa isip niya na masyado itong napakabata pa para sa kanya. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kung hahangarin niyang maging nobya ito. Kahit hanggang paghanga na lamang ang iukol niya para rito. Kahit sa sandaling iyon, ay hindi pa niya ito nakikita ng personal. Nagpatuloy sa pagiging mekaniko si Boyet, hanggang sa makalipas lamang ang ilang buwan, nakapag-ipon na nga siya para sa panibagong maliit na negosyo. Katunayan, ay matagal na rin naman siyang nag-iipon. Kumbaga ngayon niya lamang ito na fulfill. Nagdagdag siya ng sari-sari store nila ng mga school supply. Marami namang pumibili lalo na ang mga estudyante. Kaya naman masasabi ni Boyet sa kanyang sarili na matagumpay ang napili niyang itinda. Kapag wala naman siyang ginagawa, ay tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aasikaso nito. Isang araw, habang namimili sa merkado si Boyet ng mga ititinda niya, nagulat na lamang siya nang muli niyang makita si Aling Mercy. "O Aling Mercy, namimili po pala kayo dito. Kamusta na po kayo? Ngayon na lamang ulit tayo nakita." Nakangiti niyang bati rito. "O ikaw pala yan, iho. Yung napakagaling na gumawa ng sasakyan namin." "Ayos lang naman ako." "Oo nga eh. Ngayon na lamang ulit tayo nakita dahil hindi pa kami nasisiraan. Namimili nga pala ako ng mga gamit ng bunso kong anak. High school pa lamang kasi yun eh. Ikaw, iho, anong ginagawa mo dito? At namimili ka rito? Nag-aaral ka pa ba?" Napailing at natawa na lamang siyang nagsabi ng, "Hindi na po ako nag-aaral dahil 30 anyos na po ako. Bumibili lang po ako dito sa school supply para may paipang dagdag sa sari-sari store namin." "Ah, ganun ba? Bata ka pa, iyo ah. Yung iba nga kahit 80 anyos na nag-aaral pa eh. Walang limitasyon ng edukasyon basta't may pangarap ka sa buhay. May school supply pala kayo at tindahan? Kung sa bagay, medyo malayo kayo sa amin. Kahit sa kabilang sari-sari store pa kami bumibili. Ngayon sa inyo na lamang ako bibili ng mga school supply ha. Mas malapit na rin na yun kumpara dito." "Nako, may patong po kasi yung pagtitinda ko eh. Nakakahiya naman po sa inyo. Pero pwede po kayong bumili sa amin." Kamot ulong tugon ng binata at napangiti na lamang si Aling Mercy. "Naku, ayos lang yun, iho. Naiintindihan ko naman kasi kayong mga negosyante. Kesa naman sa mamasahe pa ako papunta rito, edi bibili na lamang ako sa inyo. Barya lang naman ang tubo ron eh." "Naku, maraming salamat po, Aling Mercy ha." Sambit ni Boyet. Magmula noon ay sa kanila na nga bumibili si Aling Mercy. Naging kumari pa nga ito ng kanyang ina. Hanggang sa isang araw ay muli siyang tinawag ni Aling Mercedes upang ipacheck up muli ang kanyang sasakyan. Ora mismo ay nagtungo siya roon. Kulang na lamang ay lumukso ang puso niya dahil nasilayan niyang nasa sala si Elaine at nanonood sa telebisyon habang katabi nito ang kanyang bunsong kapatid. Nang makita siya ni Aling Mercedes na nakatingin sa dalaga, ito na mismo ang nagpakilala sa anak. "Kilala ko po si Elaine, Aling Mercy. Nakita ko na po kasi siya sa picture eh. At si Arthur naman po, ay ngayon ko lamang po nakita." Tugon ni Boyet. Napangiti naman si Elaine sa kanya at ganon rin si Arthur. Nalaman niya na hindi pala mahihain ng dalaga. "Siya po ba may yung mekaniko dati na gumawa ng sasakyan natin?" Tanong na Elaine sa kanyang ina. Sabay sabi ng, "Sigurado ka kuya na alam mo ang sira ng sasakyan namin?" Natawa na lamang si Boyet. "Oo naman Elaine, matagal na rin akong mekaniko. Kahit alam ko na ang bawat sira ng mga sasakyan.
Madali na lamang yon para sa akin. Saka mukhang wala pa kayong kasama dito na may kakayahang gumawa. Nasaan ba ang papa mo? Si Aling Mercy ang sumagot dito. Naku, matagal na kaming hiwalay noon. Babaero kasi yun eh. Pero sinusuportahan pa rin naman niya ang mga anak ko hanggang sa ngayon. Pero ako, hindi ko na siya mapapatawad pa. May bago na kasi siyang pamilya. Dahil sa nalaman, ay napatahimik na lamang si Boyet. Ngayon niya lamang nalaman na broken family pala si Elaine. Alam niyang mahirap ang maging broken family dahil pinagdaanan na iyon ng tatay niya sapagkat nagkukwento ito dati sa kanya. Samantala, sinimulan na ng binata ang trabaho. Binuksan niya na ang hood ng sasakyan at chinek ang makina nito. Pagkatapos niyang gumawa at nang mabayaran na, nagpaalam na siya ng maayos kay Aling Mercy. Pero hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Elaine. Ang sabi nito ay pumunta raw siya sa likod ng bahay dahil may ibibigay ito sa kanya. Pagpunta niya sa backyard, namangha siya nang makita na maraming nakatanim roon na iba't ibang uri ng halaman. Teka, anong ibibigay mo, Elaine? Ang dami namang halaman dito. Well, maganda yan dahil nakaka-relax talaga at nakakatuwa pa. Oo nga kuya, yung tipong kada umaga ay excited kang tignan dahil baka namumukadkad na ang mga bulaklak o di kaya ay baka namumunga na ang mga gulay. Nakangiting tugon ni Elaine. Ay siya nga pala, pwede bang wag na lamang kitang tawagin kuya? Mukha ka pa naman kasing bata eh. Ibibigay ko nga lang pala sa iyo yung tanim ko na bawang. Nalaman ko si kay mama na yung papa mo ay may arthritis. Makakatulong yung bawang sa kanya at pangpababa pa ng blood pressure yan. Nakangiti naman si Boyet at tinignan ang halaman na nakalagay sa paso. Sige, ayos lang na di mo ako tawagin kuya Elaine. Sa totoo lang, mahilig rin ako sa paghahalaman eh. Sa katunayan, ay may tanim na rin akong mga bawang. Pero wag kang mag-alala, tatanggapin ko ito para ipang dadagdag ko na rin. Magmula nga niyon, ay naging magkaibigan na sila Elaine. Katunayan nga niyan, siya na rin ang naghahatid sundo sa dalaga kapag wala siyang ginagawa. Wala namang kaso ito kay Aling Mercedes. Malapit na rin naman kasi ang loob nito sa kanya at tanggap nito ang pagkakaibigan nila. Isang hapon ay napagpasya nilang dalawa na mamasyal. Total tapos na ang klase ni Elaine at masyado pang maaga para umuwi kaya't dumiretso sila sa isang museum. Mura lamang naman ang entrance roon kaya't libre na ito ni Boyet. Marami silang nakita roon dahil napakaraming exhibit. Gaya ng mga artifacts, sinaunang sculpture, mga magagarbong kasuotan noong unang panahon at sinaunang instrumento at marami pang iba. Kaya naman dahil sa kanilang napasyalan, marami tuloy silang natutunan pagdating sa history. 4 na oras silang nagtagal roon. Paano ba naman kasi, nagsimula sila sa first floor hanggang pati na rin sa 4th floor. Inisa-isa kasi nilang basahin ng description ng mga display. Dahil matagal silang naroroon, naramdaman tuloy nila ang gutom. Dahil dito ay niyaya naman si Boyet ni Elaine na kumain sila sa street food na matatagpuan sa tapat ng mall. Inisa-isa nila ang pagkain roon gaya na lamang ng kwek-kwek, fishball at pati na rin isaw. Makaraan nito ay umuwi na sila sa kanilang mga bahay. Thank you Boyet ah. Masaya ako ngayong gabi dahil namasyal tayo. Teka, pumasok ka muna sa bahay. Uminom ka muna ng tubig. Alam kong napagod ka dahil nilakad lang natin ang pag-uwi. Oo nga eh, nakapag-exercise patuloy tayo nang wala sa oras. Nihaya naman kitang sumakay kanina para hindi tayo mapagod pero ayaw mo kasi. Biglang natawa na lamang si Elaine. Para matunaw ka agad ang ating mga kinain kanina. Napakarami kasi yung kinain nating street food eh. Kaya tara na, pasok na muna tayo sa loob. Pag-aaya nito sa kanya. Medyo nag-alala pa si Aling Mercedes ng sandaling iyon dahil inabot sila ng gabi. Kaya't nagpaliwanag naman ng dalaga kung saan sila nagpunta. At mabuti na lamang ay hindi ito nagalit sa kanila. Nang matapos uminom ng tubig si Boyet at habang naglalakad na siya palabas, biglang may humawak sa kanyang braso at nang tignan niya ay si Aling Mercedes pala ito. Seryosong seryoso itong nakatingin sa kanya habang nagsasabi ng, "Kung nililigawan mo man ang anak ko, magpaalam ko sa akin iho ha. Nag-aaral pa kasi siya at 18 years old pa lamang siya." Nabigla ang binata nang marinig iyon pero agad naman siyang nakasagot. "Huwag po kayong mag-alala. Kung sakaling mangyari po yun, ay agad naman po ako magpapaalam sa inyo. Saka magkaibigan lang naman po kami.
Napangiti naman si Aling Mercedes dito. Boto naman ako sa iyo, iho eh. Mabait ka at responsableng bata. Ang akin lang naman ay ako dapat ang unang nakakaalam kung may magiging hakbang ka sa anak ko ha. Sige na iho, mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Hindi maipaliwanag ni Boyet ang sarili habang naglalakad na siya sa daan. Ito na yata yung kaligayahan na noon niya lamang inaasam-asam. Paano ba naman kasi nalaman niyang boto pala ang ina ni Elaine sa kanya kahit pamalaki ang agwat ng edad niya sa dalaga. At nang pag-uwi niya ng bahay, naparami ang kain niya dahil sa sobrang tuwa. Kahit busog pa naman siya, inubos niya ang luto ng kanyang nanay. Kinabukasan, napagpasyahan ni Boyet na wag na munang bumisita kila Elaine. Nabanggit kasi nito kagabi na marami pa itong sasagutin na asignatura. Hindi niya muna ito istorbohin. Wala ang pamilya niya ng sandaling iyon dahil naggrocery ang mga ito. Kaya siya na lamang munang nagbantay ng tindahan. Maya-maya pa, may pumaradang itim na kotse sa harapan ng kanilang bahay. Nagulat siya dahil pagbukas ng pinto, isang may edad na lalaki ang nakasuot ng tuxedo ang bumaba rito. Lumabas na rin ang 4 na bodyguard nito. Hindi alam ni Boyet kung ano ang sadya ng mga ito sa kanya. Namumukhaan niya rin naman ang matanda. Kahit kinakabahan siya, ay magalang niyang binati ito. Magandang araw po. Bibili po ba kayo? Nagkatingin na naman ang mga bodyguard at maya-maya nagtawanan ng mga ito. Tell me why. Bakit naman kami bibili sa'yo? Napakawalang kwenta ng negosyo mo. Parang alikabok lang yan sa mga naglalakihan kong business. Ikaw lang ang sadya ko. Ang sabi kasi ni Elaine na anak ko ay may kaibigan raw siya. At ikaw yon. Nahuli rin kita kagabi na lumabas sa bahay ng mag-ina ko. Hayop kang tao kaya no? Huwag kang magsisinungaling ha. Nobya mo ba ang anak ko? At kilala mo ba kung sino ako ha? Sambit ng desenting lalaki sabay hubad nito ng shade. Dito ay nakilala na ito ng tuluyan ni Boyet. Isa itong CEO. Nakikita niya ito sa magazine na madalas bilhin ng kanyang ina. Ang pangalan nito ay itago na lamang natin sa pangalang Mr. Escudero. Nagmamay-ari ito ng mga naglalakihang negosyo sa iba't ibang panig ng lugar. Gulat na gulat naman ng sandaling iyon si Boyet. Hindi niya lubos sa kalain na ang ama pala ni Elaine ay napakayaman. Kaya pala may iba na itong pamilya. Sir, hindi po ako nobyo ni Elaine. Kaibigan ko lang po talaga siya. Saka napakalayo po ng agwat ng edad namin para maging kami. Takot na paliwanag ni Boyet. Exactly. Yun nga ang point ko eh. Napakalayo ng edad mo sa anak ko. Tapos ay dumidikit ka pa rin sa kanya? Saka yung gusto kong mapangasawa ng anak ko balang araw ay napakayaman rin na gaya ko. Hindi yung kagaya mo, napipitsuging negosyante lang. May tuturing pa rin kitang hampas lupa dahil sa sobrang liit ng negosyo mo. May kakayahan pa nga akong ipasa rin eh. Sir, wag naman pong ganyan. Pangkabuhayan po ito ng pamilya ko. Pagmamakaawang sambit niya rito. Kung ganoon, iwasan mo ang anak ko ha. At para tuluyan ka ng madala, may ipapagawa ko sa mga bata ko. Sige, kayo nang bahala sa lalaking ito. Lamugin niyo yung pagmumuka hanggang sa matuto yan. Makapangyarihang utos ni Mr. Escudero. Dahilan upang sumunod dito ang mga bodyguard na nakapaligid. Nagsumamo naman si Boyet habang siya'y maluhalwa. Parang naging bingi sa kanya ang mga kalalakihan na ito. Wala siyang awang pinagsisipa. Hindi niya na rin malaman kung saang parte ng katawan niya tumatama ang mabibigat na suntok na pinapakawalan ng mga ito dahil sa dami niyang natatanggap. Yung paningin niya rin ng sandaling iyon ay nanlalabo na dahil sa natanggap niyang suntok sa muka at walang awang sipa sa katawan. Hanggang sa iniwanan na lamang siya na lupaybay at nagsusuka. Pero kanina, habang pasakay na ng kotse si Mr. Escudero, narinig niya ang pagbabanta nito na kapag lumapit pa raw siya sa anak nito, ay madadamay ang kanyang pamilya. Samantala sa awa naman ng Diyos, nakauwi na ang ama't ina at mga kapatid niya. Kaya't agad itong rumisponde at dinala siya sa ospital. Nang maging ayos na ang kalagayan niya, dito naman siya kinulit ng pamilya niya kung sino ang walang pusong gumawa nito sa kanya. Ang kwento pa ng kanyang ama't ina, pati kasi yung bigas na tindahan ay itinaob ng mga demonyo. Magkwento na raw dapat siya para makasuhan ng mga gumawa nito sa kanya. Pero tanging pag-iling na lamang ang itinugon ng binata. Ang sabi pa niya ay hindi na mauulit ang insidenteng iyon at may tamang panahon para pagbayari ng mga ito. Sa kabila ng sinabi niya, may ilang araw pa siyang kinulit ng kanyang pamilya.
Ngunit dahil hindi siya umaamin, ay nagsawa na rin ang mga ito na magtanong. Samantala dahil ilang araw nang hindi nakakabisita si Boyet kay Layleen, nakatanggap siya ng mensahe sa dalaga. Ang sabi nito, bakit hindi na raw siya inahatid sundo at nagpupunta sa kanilang bahay. Miss na raw siya ni Elaine. Sa huling mensahe nito, umamin pa ito sa kanya na mahal raw siya nito. Napakagaan raw ng loob nito sa kanya at miligaya ito sa bawat sandaling magkasama sila. Wala raw itong pakialam kung malayo ang agwat at edad nila. Pero sa halip na sumagot si Boyet, isinabibig niya na lamang ang dapat sana ay sasabihin niya sa dalaga. Kahit pati niyang hindi naman ito maririnig dahil magkalayo sila. Mahal rin kita, Elaine. Noon pa man, nang unang kita ko sa litrato mo, doon pa lang ay alam ko nang ikaw yung klase ng babae na matagal ko nang hinahanap sa puso ko. Kaya pala nagkaedad ako ng ganito dahil hindi pa kita natatagpuan. Ngayon ay abot kamay na kita, pero humad lang naman ang papa mo. Siguro sa oras na to ay hindi mo pa alam ang patungkol sa ginawa niya sa akin. Kaya ngayon, iiwasan muna kita para hindi madamay ang pamilya ko. Natatakot rin kasi ako na baka may mangyaring hindi maganda sa kanila. Hindi pa kasi tamang panahon para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita, Elaine. Salamat sa ilang buwan nating pagkakaibigan. Babalikan rin kita balang araw. Pangako ko yan. Umiiyak na pahayag ni Boyet sa kanyang sarili. Magmula nito, hindi na talaga nagpupunta ang binata kay Layleen. Kapag bumibisita naman ang dalaga sa kanila, nagtatago siya rito. Pinagsisinungaling pa niya ang kanyang pamilya na kunwari nagpunta siya sa probinsya at hindi na babalik pa. Sinusunod naman nila iyon kahit hindi naman nila alam kung bakit iyon lagi ang binibiling niya. Napakasakit para kay Boyet na iwasan ng babaeng mahal na mahal niya. Para bang unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Ngunit iyon lamang ang natatanging paraan para maprotektahan ang kanyang pamilya. Kinakausap na lamang niya ang halaman na ibinigay sa kanya ni Elaine, na para bang ito ay isang tao. At paulit-ulit siyang nangangako na babalikan niya ang dalaga sa tamang panahon, hanggang sa lumipas ang isang buwan. Napagpasyahan niyang mag-abroad upang makipagsapalaran roon, at makaraan ng ilang taong pag-aaral, pagtatrabaho at pag-iipon, ay umuwi na siya sa Pilipinas. Ngayon ay nagmamay-ari na siya ng mga resort. Nakamtan niya iyon dahil sa kanyang pagsisikap na makapag-aral sa Hong Kong habang nag-working student. At nang makapagtapos, ay nakatagpo siya ng mataas na posisyon na trabaho. Pinagsabay niya kasi iyon at dahil na rin sa kanyang diskarte sa buhay, mabilis siyang yumaman. Dahil dito ay napagtapos na rin niya ang ilan sa mga kapatid niya, samantalang ang isa ay nag-aaral pa. At nakapagpatayo na rin sila ng konkreto at malaking bahay sa isang subdivision. Doon ay buhay Don at Donya na ang kanilang ama't ina. Isang araw, kasama ni Boyet ang NBI at mga kapulisan. Nagtungo sila sa isang simbahan na kung saan dinadaos ang kasal ni Elaine at ang isa pang mayamang lalaki. Pangunahin pang dangal roon si Mr. Escudero kasama ang mga bodyguard nito. Naroroon rin si Aling Mercy na mahalatang tutol sa pagpapakasal ni Elaine sa lalaki. Samantalang kabaliktaran naman ang makikita sa anyo ni Mr. Escudero. Mukhang nananabik na itong matapos ang seremonya. Sa kasagsagan ng wedding ceremony kung saan nagsasalita na ang pari patungkol sa traditional vows, biglang natigilan ang dalawa nang inaresto ng mga pulis si Mr. Escudero. Lahat ay nagulat sa pangyayaring iyon, kahit pati na rin ang pari. Ipinakita naman ng NBI ang warrant of arrest sa matandang lalaki na nagpapatunay na nagpapatakbo ito ng malalaswang palabas sa website na kung saan nagtatrabaho roon ang mga minor de edad na babae. Ito ay tinatawag na child pornography at pasok ito sa cybercrime. Na-trace rin ng NBI na nagbebenta rin ng mga illegal na armas ang matandang lalaki sa internet, which is mahigpit na ipinagbabawal yun ng batas at itinuturing na bibigat na kaso. Sadyang kinarama ka ngayon, Mr. Escudero. Talagang pinagplanuhan ko ito. Pinaimbestigahan talaga kita. Paano ba naman kasi? Ladies and gentlemen, pinabugbog niya ako sa mga bodyguard niya dati. Akala niya kasi ay boyfriend ako ng anak niya, kahit hindi pa naman. At nagbanta pa siya na madadamay ang pamilya ko. Sa oras na lapitan ko ulit ang anak niyang si Elaine, matapobre ang tao na yan. Ngayon ay lumantad na ang baho mo sa lahat na isa kang demonyo. Sinasabi mo pang pipitsugin ang negosyo ko noon na sari-sari store? Sino ngayon ang nakakahiya ang negosyo ah? Gayong lahat pala ng yaman mo na yan
ay galing sa maruming paraan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pang-insulto mo sa pagkatao ko at sa maliit kong negosyo. Kaya mga pulis, arestuhin niyo na po yan at pati na rin ang mga bodyguards niya. Pagkarinig nito ni Mr. Escudero ay nanlaki na lamang ang mga mata nito at hindi makapaniwala. CEO ka na pala, iho? Imposible, pero mukhang totoo. Dahil pinakatutukan mo talaga ang pagtatrace sa akin kahit na napakahusay na ng mga hiner kong IT. Doon pa lang ay alam ko nang mas angat ka na sa akin ngayon. Sa ginawa mong yan, matibay ang kaso ko at iyak na habang buhay akong makukulong. Seryosong banggit ni Mr. Escudero. Maya-maya pa ay nag-hysterical na ito habang umiiyak na parang bata. Please lang, iho, patawarin mo na ako. Handa akong magbayad sa ginawa kong panggugulo sa'yo noon, pati na rin sa panglalait at pananakit sa'yo. Mapawalang sala lamang ako. Kahit pa yung lahat ng yaman ko ay ibigay ko sa inyo, wag lang akong makulong. Please, Mr. CEO, kawaan mo po ako. Matanda na ako at ayaw kong mamatay sa bilangguan. Pagsusumamo sa kanya ng matanda habang pinupusasa na ito ng mga pulis. Nagmamakaawa na rin sa kanya ang bodyguards nito at halatang sobrang nagsisisi sa kanilang nagawa. Kahit malalaki itong mga lalaki, hindi nila maiwasang mapaluha dahil sa takot na makulong. Pasensyahan na lamang tayo, Mr. Escudero. Kung sa akin ka lang may traso, ay baka makalaya ka pa. Pero hindi, may pagkakasala ka sa batas dahil sa sapilitan mong pinagtatrabaho ang mga bata, lalo pat sa maruming paraan at nagbebenta ka ng mga illegal na firearms. Ikaw ang numero 1 dapat nasisihin kung bakit nadagdagan ng krimen sa bansa na may kinalaman sa baril. Siguro, baka yung mga bodyguard mo ay may pag-asa pang makalaya dahil inutusan mo lamang sila sa pananakit sa akin noon. Pero ikaw, siguradong paparusahan ka ng batas habang buhay. Matapang na saad ni Boyet. Maya-maya pa ay kinaladkad na si Mr. Escudero at ang mga bodyguards nito ng mga otoridad. Wala silang kalaban-laban dahil sa pinagsamang pwersa ng NBI at mga pulis. Rinig na rin naman ang hagulkol sa pisngi ni Mr. Escudero habang sinasakay ito sa police mobile. Agad namang humingi ng dispensa si Boyet sa mga nakidalo sa kasalan, lalong-lalo na sa bride at groom. Nilapitan naman siya ni Aling Mercedes at ito na ang nagsabing walang problema iyon dahil may atraso pala ang dating asawa nito sa kanya na ngayon niya lamang nalaman. Dito napangiti si Boyet. Maraming salamat po sa pag-intindi, Aling Mercedes. Wala pa rin pong nagbabago sa'yo. Napakabait niyo pa rin po. Huwag kayong mag-alala. Hindi yun may isa sa radio o may isa sa telebisyon dahil wala akong sinamang media. Tayo-tayo lang po ang nakakaalam ng iskandalong nangyari. Pasensya na lamang po talaga, Aling Mercedes. Wala yun, iho. Dapat lang na pagbayaran yon ng dati kong asawa. Hindi ko yun ito-tolerate. Siya nga pala, iho. Alam mo, kahit napakalaki ng ipinagbago mo dahil isa ka ng CEO, hindi ka pa rin aalis sa pagiging mabuti mong tao. Kaya ka siguro pinagpapala ng ganito at kaya pala hanggang ngayon ay mahal ka pa rin ng anak ko. Napatitig naman siya ng seryoso sa ginang habang ito ay nagsasalita. Totoo yung sinabi ko, iho. Mahal na mahal ka ni Elaine. Kaya lang siya napilitang magpakasal kay Ruel dahil sa kagustuhan ng dati kong asawa. Babawiin raw niya ang bahay at lupa kapag hindi nagpakasal si Elaine sa narereto niyang lalaki. Dahil wala nang choice ang anak ko, ginawa niya na lamang ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban at dahil rin iyon sa pagmamahal sa akin. Ayaw niya naman kasing maging palaboy kami. Kakatapos niya lamang kasi ng pag-aaral kaya't wala pa siyang trabaho ngayon. Maya-maya pa ay biglang lumapit sa kanilang dalawa si Ruel at ito'y nagsalita. Totoo yung sinabi ni Tita Boyet. Ikaw lang yung minahal ni Elaine. Hindi umobra ang yaman ko para siya'y silawin. Wala siyang ibang bukong bubig kung hindi ikaw lamang. Katunayan niya na inatanong ko siya kanina kung dapat pa ba naming ituloy. Umiling siya. Mukhang dapat ko nang tanggapin na hindi talaga ako ang laman ng puso niya. Mahirap ipilit ang sarili sa taong hindi ikaw ang gustong makasama. Total ay hindi pa naman nagagawa ang marriage certificate. Kaya't hindi pa talaga kami ganap na kasal. Ika-cancel ko muna ito. Ingatan na talagaan mo lamang siya, Boyet. Sambit na Ruel habang ito'y nakikipagkamay sa kanya. Inabot naman ito ni Boyet habang siya'y nakangiti. Sinabi niya na mahahanap niya rin ang tamang babae na tatanggap ng buo nitong pagkatao.
Pagkatapos ito ay binaling niya na lamang ang tingin kay Elaine na noon ay nanginginig ang mga matang nakatitig sa kanya at maraan siyang lumapit rito. Naniniwala ako kay Aling Mercedes, pero sa'yo ko ito kukumparahin. Talaga bang mahal mo pa ako? Napapapunas naman ng luha ang babae at masuyo siyang niyakap. Oh Boyet, kahit medyo matagal na noong huli tayong nagkita, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko at gusto kong makasama habang buhay. Yung love ko kasi sa'yo ay parang isang makina na kinukumpuni mo dati sa bahay namin. Biglang nagtaka roon si Boyet. At bakit naman Elaine? Ang love ko kasi para sa'yo ay pangmatagalan, tulad ng mga ginagawa mo sa sakyan namin. Hindi masisira habang buhay. Dahil dito ay tinamaan ng kilig ang buong kalamnan ng lalaki. Pero napailing na lamang siya. Sa loob-loob niya, akala siguro na Elaine ay siya lamang ang may pampakilig. Lumuhod siya sa harapan ng babae at inilabas niya ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Matagal ko na rin itong itinago at iningatan. Nangako ako sa sarili ko na kapag yung nakauwi na ako ng Pilipinas ay liligawan kita at sa huli ay magpo-propose na ako sa'yo. At ito na nga yun, hindi ko na patatagalin pa dahil mukhang hindi na kailangan ng panliligaw. Ayaw ko na kasing mawala ka pa sa buhay ko eh. Hindi na kasi kita papakawalan pa sa pagkakataong ito. Itinuturing ko itong pinakamasayang sandali ng buhay ko. Isang pambihirang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Patawarin sana ako ng Diyos kung sa loob ng simbahan pa ako magpo-propose. Pero tiyak na maiintindihan niya naman ako. Siguradong nauunawaan niya naman ang isang umiibig na kagaya ko. Elaine, will you marry me? Biglang napahawak sa magkabilang pisngi ang babae. Mahalata sa anyo nito ang pinaghalong ligaya at kilig. Oo, papakasalan kita, Boyet. Dali-dali namang sinuot ng lalaki ang singsing sa daliri nito. Tumayo siya hanggang sa magkayakapan sila. Nagpalakpakan naman ang mga taong nakasaksi sa proposal niya. Walang katumbas na siya ang nararamdaman ng dalawa. Dahil sa wakas sa loob ng mahabang panahon, ay naglakbay na ito at muli silang nagkita. Sila ay nagkatuluyan pa sa bandang huli. Makaraan ng 2 linggo, idinaos ang kasal nila sa mismong simbahan na rin na iyon. Kung sino yung mga taong nakaraan, sila pa rin ang imbitado. Ang tanging dumagdag lamang ay ang pamilya ni Boyet na suportadong-suportado naman sa pagmamahal nilang dalawa. Yung mga kaibigan pa nga niya ay naging bridesman at pati na rin bridesmaid. Kabilang na rin si Dexter na dating kalaro ng isang kapitbahay. Kung hindi dahil sa batang ito na ngayon ay binatilyo na, ay hindi sila magkakakilala ni Elaine. Samantala, ay naging magarbo at makulay ang kanilang kasal. At yung honeymoon nila ay sa bahay lamang ginanap. Pagkatapos silang mag-honeymoon sa buong gabi, niyaya ni Boyet ang misis na magtungo sa likuran ng bahay. Namangha naman ang babae sa nasilayan niya. Wow, napakarami mo namang tanim ng mga bawang. Saka, bakit puro bawang lang, lab? Wala ka na bang idadagdag na ibang halaman o gulay? Wala na akong idadagdag na ibang halaman o gulay, lab. Ang bawang kasi na ibinigay mo sa akin noon, sumisimbolo iyon ng alaala mo sa akin. Alam mo ba na noong nagkalayo tayo, yung bigay mong halaman, yung lagi kong kausap, naiisip kong parang ikaw na lamang ang kinikwentuhan ko. Parang ikaw na rin naman yung halaman dahil parang nakikinig ito kapag kausap ko. Ngayon ay naparami ko na sila. Yan pa rin naman iyon, medyo madumi nga lang. At kahit nasa ibang bansa pa nga ako noon, hinabilin ko kay mama na alagaan ng mabuti. Pasensya na kung umiiwas ako sa iyo noon ha. Iniisip ko lang kasi yung karapatan ng pamilya ko. Pero nangako naman ako sa sarili ko na babalikan kita. At yun na nga yun. Lumayo lang rin talaga ako para hanapin ang kapalaran ko. Sa bawat araw at buwan at taon na lumilipas, ikaw ang nagiging inspirasyon ko. Kaya ito, naabot ko na ang mga pangarap ko, ang pagiging komportable ang buhay, at ang makasama ka. Wala ka sa akong kalaban-laban sa papa mo kung yung katayuan ko ngayon, gaya pa rin ng dati. Saka pasensya na rin ha, kung pinakulong ko yung papa mo. Alam kong masakit yon sa parte mo bilang isang anak. Dahil dito, ay napangiti si Elaine at masuyong hinawakan ang kanyang kamay. Nakaka-touch naman yung sinabi mo, love. Pero alam mo ba, yung SIM card ko dati,
ay naka-plug in pala sa luma akong cellphone ngayon. Umaasa kasi ako mag-text ka pa rin roon at sasagutin mo na mahal mo rin ako. Pero nasasaktan ako sa araw-araw na pag-check sa cellphone ko dahil wala akong natatanggap kahit isang tuldok man lamang mula sa'yo. Sa gabi naman, sa tuwing natutulog ako, ay lagi kong napapanaginipan ang huling sandali na kung saan ay magkasama tayo. Yung paglilibot natin sa museum at ang pagkain natin ng street food. Sa totoo lang ay naiiyak ako kapag nagigising ako dahil panaginip lamang pala ang lahat. Ngayon ay masaya na ako dahil kasama na rin kita sa wakas. Hindi na ito isang panaginip lang. Pasensya na kung muntik na akong magpakasal sa ibang lalaki ha. Nasabi naman sa'yo ni Mama siguro ang dahilan, hindi ba? Yung tungkol naman kay Papa, naunawaan kita dahil may atraso pa pala siya sa inyo at may dapat siyang pagbayaran sa batas. Kahit masakit gaya nga ng sabi ni Mama, hindi namin siya kukonsintihin, sambit ni Elaine. Thank you talaga, love. Siya nga pala, may tanong ako sa'yo. Tanggap mo pa ba talaga ako na malaki na ang agot ng edad natin? Bigla namang natawa si Elaine dahil sa kanyang sinabi. Ano ba namang tanong yan? Syempre tanggap kita. Naniniwala kasi ako sa kasabihan that age doesn't matter. Basta't pareho kayong maligaya sa isa't isa, walang problema doon. At buong lambing na hinawi ni Boyet ang buhok ng asawa. Nang sa gayon ay mapagmasdan niya lalo ang kagandahan ng mukha nito. Mahal na mahal kita, sambit niya rito. Mahal na mahal rin kita, husband ko. Maya-maya pa ay nagkatitigan sila. At hindi nagtagal, naglapat na ang kanilang mga labi. Nilasap nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Lumipas lamang ang 2 buwan ay nabuntis na si Elaine. At nang makapanganak na ito at nang medyo malaki na ang anak nila, ipinasok ni Boyet ang kanyang misis bilang tagapangasiwa ng isa sa kanilang mga resort. At dahil matalino ang babae, mas lalong lumago ang kanilang negosyo. Kaya naman bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang katamtamang biyaya, nagbabahagi rin sila sa mga kapuspalad. Silang mag-asawa ang numero 1 nagdo-donate sa mga feeding program at pati na rin ang mga pangangailangan sa pampublikong ospital at eskwelahan ay hindi nila pinapalagpas. Kaya naman magmula nang ginawa ito ng mag-asawa ay wala nang malnourished at hindi nakapag-aaral na mga kabataan sa kanilang lugar. Lahat ay nasa maayos ng kalagayan dahil sa kanilang walang sawang pagmamalasakita.